Magandang araw mga kapatid, naway na sumabuti kayong kalagayan sa oras na to. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating paksa po ngayon ay ang pagbabalik ng pag-ibig at kapayapaan. Mababasa natin sa Mateo 5:9 na mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming kaguluhan. Sa pamilya, sa komunidad, at maging sa ating mga puso. Minsan, napapalitan ng galit na ang pag-ibig at napapalayo tayo sa kapayapaan na nais ng Diyos para sa atin. Ngunit ang tanong, paano natin maibabalik ang tunay na pag-ibig at kapayapaan? Unang-una, ang pag-ibig ay nagsisimula sa Diyos. Sinasabi sa unang 1:4-7, mga minamahal, magmahalan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Tunay na pag-ibig ay hindi galing sa mundo. Ito ay galing sa Diyos. Kung nais nating maibalik ang pag-ibig ng ating buhay. Paano ba natin gagawin yon? Unang-una, lumapit tayo sa Diyos. Paano ba tayo lalapit? Isang paraan ang ganito na pag-attend natin sa ating mga lingguhang gawain sa community at yung mga personal na relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. At yung mga lalo na yung mga na gumagawa ng ng mga gawain para sa community gaya ng paghahayo ay isang way din na paglapit sa Diyos. Kasi imbis na gumagawa ka ng mga bagay na nag-iisip ka pa ng mga ibang bagay na maaari ka pang ilayo sa ating Panginoon, nakakagawa ka pa ng mga bagay na para sa Panginoon. Pangalawa, ang manalangin sa Diyos. Tayo po ba ay may silent time o prayer time para sa ating sarili? Iba yung mga kasama natin ng community, iba rin yung nananalangin tayo sa ating sa sarili, no? Iba yung community prayer, iba rin yung personal prayer natin. Meron po ba tayong prayer time sa ating sarili, no? Bago tayo matulog at pagising natin sa umaga. Marami tayong dapat ipasalamat sa Diyos at dahilan dito sa panalangin na to, napapanalangin natin na magkaroon tayo ng kapayapaan at pag-ibig sa puso. Lalo pagsimula ng araw ng isang araw at pagkatapos ng isang araw ay nagawa ko ba ang magmahal at magbigay ng kapayapaan sa iba? Pangatlo, ibalik natin ang relasyon natin sa Kanya. Ang pagbabalik natin ng relasyon sa ating Panginoon ay malaking bagay. Kasi alam niyo po, masyado tayong distracted sa mundo ngayon dahilan sa mga social media, sa mga bagay-bagay. Feeling natin na gusto natin agad-agad ang mga solusyon. Pero kung gusto natin ng tunay na kapayapaan, wala sa social media ang kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan at pag-ibig ay nasa ating relasyon sa Panginoon. Alam nyo kasi kapatid, kapag puno ang puso natin ng Diyos, umaapaw ang pag-ibig sa iba. Lagi natin tandaan yan. Pangalawa, ang kapayapaan ay nagsisimula sa sarili. Sinasabi sa 1:14-27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi natin maibibigay ang kapayapaan kung wala ito sa ating puso. Kaya, unang-una, magpatawad tayo. Kung nakagawa tayo ng kasalanan sa iba, ay magpatawad tayo sa ating kapwa. Kasi ngayon sa mundo ang pagsasabi ng sorry ay sa mundo ay kahinaan. Pero hindi sa mga tunay na Kristiyano, ang pagsasabi ng sorry ay isang kalakasan para sa isang Kristiyano at ina-admit mo na nagkaroon ka ng pagkakamali sa iyong kapwa. Dalawa, iwasan ang galit at inggit. Napakalaking bagay nito, no? Yung unang-una, yung galit na alam mo, ngayon with the dawn of the technology ng internet, sabi nga, mas madali tayong maging magagalitin. Kasi gusto natin agad-agad ang mga bagay-bagay na dumadating. At hindi tayo nakakapagpasensya. Isa yan, no? Alisin natin yung mga galit na yan. Kasi tayo rin magkakasakit niyan, kapatid. Kaya alam niyo ba, ang isa sa mga causes ng cancer ay yung mga galit at puot sa ating puso.
At ang inggit naman ay hindi ka naman, alam mo, kung isa kang tunay na Kristiyano, wala kang dapat ikainggit. Pag na umaasenso yung kapwa mo, dapat ka lalong matuwa. Kasi nakaka-bless na nabibigyan sila ng biyaya ng ating Panginoon. At kung ikaw ay nasa Diyos na, wala na yung inggit sa puso mo. Wala ka nang dapat ikainggit, no? Kaya siguro yun yung Christian maturity na meron tayo dapat. Para maibalik ang kapayapaan at pag-ibig. Piliin ang kabutihan kahit mahirap. Lagi natin piliin yung kabutihan. Alam nyo, hindi madaling maging mabuti ngayon sa mundo, sa panahon ngayon. Kung kailan napakahirap, mataas ang mga bilihin lahat, madaling mag-init ang ulo ng tao. Pero alam natin na tayo ay member ng Children of Light at alam natin na tayo ay laging para sa kabutihan. Hindi siya nagiging mahirap kung natural na natin kayang gawin yon. Kaya kapatid, ang pagbabago ng mundo ay nagsisimula sa pagbabago ng ating sarili. Kaya yan ang lagi natin tandaan. Pangatlo, ibalik ang pag-ibig sa pamilya at komunidad. Revival ay hindi lamang sa simbahan. Nagsisimula ito saan? Unang-una, nagsisimula ito sa ating pamilya. Ang pagkakaroon ng pag-ibig at kapayapaan ay nagsisimula sa ating pamilya. Alam niyo po, malaking bagay, no, na ang pamilya, kahit noon pa man, lalo ngayon sinisira ng demonyo ang ating pamilya. Pinipilit wasakin para hindi tayo makapagsilbi sa kanya. Kaya ingatan po natin ang ating pamilya na magkakaroon na mayroong kapayapaan at pagmamahalan sa pamilya natin. Pangalawa, sa ating paaralan. Ang mga kabataan ngayon, dapat ay na may pag-ibig at kapayapaan pa rin sa paaralan. Alam niyo po, marami mga balita ngayon, no? Dahilan sa isang video game. Nagkaroon ng first mass shooting sa isang eskwelahan. Nagkakaroon ng mga pag nagalit sa kaklase, nagkakaroon ng binuli siya. May mga balitang ganyan, no? Kaya yung kapayapaan at pag-ibig nawawala na. Pag nawala yon, may mga ganyan mga insidente. Kaya tayo, dapat kung nararamdaman natin ang anak natin, kung kamusta siya sa eskwelahan, kung may problema ba siya sa kanyang mga kaklasmate, dapat alamin natin. Pangatlo, yung mga kaibigan. Ang mga kaibigan ba ng anak natin ay dinadala sila sa tamang direksyon? May kapayapaan at may pagmamahal ba? Mababasa natin sa Colosas 3:13, magpatawaran kayo sa isa't isa. Makikita natin na dito na mahalaga ang magpatawad. Okay, ang ano naman natin, ang simpleng sorry, salamat at mahal kita ay makakapagpabalik ng kapayapaan. Okay, nakakalimutan na natin yung salitang sorry at salamat. Minsan, yung mga anak natin o kaya yung magulang natin, kung ikaw ay anak, sabihan natin ng salamat mami, salamat daddy, o kaya salamat anak sa pagiging mabuti mong Kristiyano. 4, maging daluyan ng pag-ibig at kapayapaan. Tayo ay tinawag hindi lang para tumanggap, kundi magbahagi. Unang-una, maging mabuting halimbawa. Maging mabuting halimbawa ka ba, kapatid? Lalo sa mga pamilya mo, sa kaibigan mo. O, 'di ba? 'Yun ang malaking tanong natin sa sarili natin. Pangalawa, ang maglingkod sa kapwa. Ang mga natutunan natin dito sa community ay magamit natin upang makapaglingkod din sa ating mga kapwa, no? Na makita nila si Kristo sa atin. Kailan ang pag-asa sa iba? Oo, imbis na i-down mo yung tao, maging daluyan ka ng pag-asa para maging masaya sila, no? Laging yun ang isipin natin. Maaaring ikaw ang ginagamit ng Panginoon upang magdala ng revival sa iba. Malaking bagay yung kapatid kung ikaw ang naging daluyan ng pag-ibig at kapayapaan sa ibang tao. Bilang pangwakas, mga kapatid, ang tunay na revival ay hindi nagsisimula sa malalaking pagtitipon. Nagsisimula ito sa ating puso. Kapag pinili nating magmahal, magpatawad, at maging mapagpayapa, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Among espiritual natin ngayong linggo, ngayon tanungin mo ang sarili mo, may galit ba akong dapat bitawan? Pangalawa, may taong dapat ba akong patawarin?
Pangatlo, paano ako magiging daluyan ng pag-ibig at kapayapaan? Yan, bago tayo tuluyang magwakas, tayo po ay mananalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, ibalik mo sa aming puso ang tunay na pag-ibig at kapayapaan. Turuan mo kaming magmahal, magpatawad at maging instrumento ng iyong kabutihan. Gamitin mo kami upang magdala ng revival sa aming pamilya at komunidad. Sa pangalan ni Jesus, Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Natapos na naman po tayo sa ating pag-aaral. Naway magamit natin ito sa buong linggo at upang makapagdala ng kapayapaan at pag-ibig sa ibang tao. Kaya patuloy, sumayin niyo ang katotohanan. Goodbye, God bless!